Ganun sabi ko sa inyo na, ang manloloko ay patuloy na manloloko. Yang pagkalabas ni Kulaong sa kulungan, drama lang yan. That is a pure drama and propaganda. Si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, ay walang negosyo. Saan ka makakita ng isang mayaman tao na walang negosyo? Okay, yung mga pinapakita niya mga pera, there. Hikayatin niyo si Norman Mangusin na humingi ng certification sa isang bangko stating the average daily deposit. Tignan natin kung magkano yung ADB niya diyan. Kung makapasa. Walang mayaman na taong ganyan. Niluloko lang. Ngayon, may mga biktima na. Sila ito ngayon mga kagagawan na kung bakit nakalabas si Mangusin na siya na rin ngayon biktima. May nakita ko kahapon na posting. Ay kanina lang. O eto, nag-aaway-away na sila sa isang GC nila. Kung paano ko nakuha to, di ko alam. 2 milyon ang inutang ko para ka makalabas. Patungkol ito kay Francis Leo Marcos na yung peking Marcos. Until now, ayaw mong ibalik. I'm paying interest every month. Sabi ito, laki na naman halaga ng hiningi ni Sara. Sabi ni Teresita, Bubo, hello po. Ayoko na dumating tayo na I'll ask help sa lawyer. Inilabas kita para makabayad ka sa mga utang mo and continue your humanitarian. Huwag mo na akong mumurahin. If I ask you, kailan mo ibabalik? Again, lahat yan may interest. Ngayon, naniniwala na kayo. Hindi talaga mayaman yan. Unang-una, kung mayaman yan si Norman Mangusin, aka FLM Francis Leo Marcos, bakit sa iba siya nabibigay ng tulong samantalang yung mga kababayan niya sa Nagilian, Isabela, hindi niya matulungan? Basic. Ayaw niyang tumulong sa Nagilian, Isabela kasi kilala siya. Hindi niyo ba alam kung bakit ako dun ako sumentro? Ng tulong? Para isampal sa kanya at kanyang pamilya ang kanilang kasinungalingan. Na hindi sila mayaman. Hindi sila tumutulong. Nanloloko silang buong pamilya, oo. Ngayon, lumalabas na 'tong mga 'to. Huwag mo kong isama sa mga nabudol mo. Ako ang labas sa iyo sa kulungan. Ito may umaamin. Sino nga ba 'tong umaamin na naglabas sa kanya sa kulungan? Ito yung mga resibo Resibo ng isang Gueco Arceli. Ayan yung pangalan. Ang ibinigay, dineposit ay 200,000 noong February 2, 2021. Kompleto lahat yan, mga kapatid Oy, remittance pinadaan? Ay, laking charge niyan. Ang laki ng charge nito. Ang charge niya ay $9. Mura, no? Rowena Ponce siya, mura ang charge niya kasi pag ganyan malaki na dito. Ayan, nung sumunod, March 16, 2021, 500,000, that is amounting to $10,395. Bangko de Oro, Pangasinan, Malasiki. Okay. Sinong tumanggap kaya? Pinadalhan Gladys Espinosa. Nagpadala Arceli Gueco ulit. Bale, 200 plus 500, that is 700. Plus 288,000 again. Ganun pa rin. Espinosa Gladys pa rin. Gueco Arceli pa rin nagpadala. Dollars pa rin yung pinadala. Converted to pesos, 288,000. Yun naman ay 17 October 2022. Ay, 2020. Nakakulong ka dyan, Kulaong. Kasi nakulong ka May 19. So, nakakulong ka, pinapadalhan ka. November 14, 2020. Ang ipinadala is 250,425. Ganun pa rin. Malasiki, Espinosa Gladys. Sino nagpadala? Wala na. Bago.
Itong si Gahalan Pagugo. Sino 'to? Kaano-ano 'to ni Alice Go? Ha? Eto, Gahalan Pagugo. Gueco Arcelig Espinosa. Baka ito yung remitter, Gahalan Pagugo. Remitter, yung agent. No? Pinadala 769,600. Ang laki. That is $16,000 noong 23. Sunod-sunod, ano? Napansin niyo yung date? Oh. Eto naman, 243 noong 9. Sunod-sunod yung October padala. Oh, siya pa rin. Ebidensya, eto yung mga draft ng kanyang padala. Nagsimula ng December 7, ay hindi, October, ayan. October 9, October 23, October 17, November. Imagine mo, in span of just 1 month, nakapagpadala ng halos 1.5 million sa loob ng isang buwan. Damn. Kung makita ito ng AMLAC, imbestigahan ka, Arceli Gueco, at totoo lang, kung makikita to ng mga nasa BIR, lagot ka rito, tsaka Department o sa BSP. Patay ka rito pag hindi mo na-explain kung para saan to. Saan mo kinuha tong perang to? Damay ka rito. Ang total na ipinadala ng isang Gueco Arceli G ay 2,751,805.40. Walang mayaman na ganitong klase ang lakaran. Who's next? Ganun lang ako. Next!